Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po mga kapatid. Patagtag po yung kalooban ko sa nangyayari ngayon. Nandiyan na po. Pagka po narito, pwede niyo po kong tawagin sa pangalang Simon Ibarra. Pwede niyo po akong tawagin Simon Ibarra. O pwede niyo rin po akong tawagin Magdiwang. Mabuhay ang kalayaan! Ako po, hindi po ko masyadong marunong sa pagtatalumpati. Magkikwento lang po ako. Binalikan ko po ang kasaysayan mula noong panahon ni Jose Rizal. Ang revolusyon ng Haring Bayan ng Katagalugan. Nagmula po na biyak sa pamumuno ng Magdalo ni Aguinaldo. Si Aguinaldo po huling sumapi sa Katipunan. Wala po yun eh. Ang nagdiwang po ang grupo ni Andres Bonifacio. Na halos po buong Cavite nasasakupan po yun ng Magdiwang. Wala po yung Magdalo. Magdalo, naalala niyo po yung Magdalo mga kapatid. Si Trillanes, naalala niyo po ba? Bukas po yun eh. Bukas si Trillanes, isa yan sa ugat kung bakit nakakulong ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kapatid, inaral ko at binalikan ang kasaysayan ng revolusyon ng Pilipinas. Grabe po ang nangyaring kataksilan ni Aguinaldo. Pinapatay po si Bonifacio, si Jack Andres Bonifacio. Na supremo po ng kagalang-galangang kataas-taas, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Diba po sir, totoo po yun. Hindi po ako nagpobola. Kaya nga po, nadadala ako ng emosyon eh. Kasi kung titignan po natin, mula po nung kasaysayan ng unang revolusyon, hanggang ngayon, tumutugma po mga pagyayari. Umuulit at bumabalik-balik po ang mga katraidoran. Ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay. Nakakatakot po eh. Mga kapatid, baka po narito, dahil po sa binalikan ko yung kasaysayan, nakita ko po ang mga pagkakamali. Isa lang po ang ugat eh kung bakit nangyayari sa atin to. Wala pong iba. Hindi po Pilipino sa kapwa Pilipino ang nagpapahirap sa kapwa nating Pilipino. Kaya po tayo naghihirap ng ganito ay dahil sa kababayaan ng gobyerno ni Marcos. Kaya panawagan ko po sa ating mga kapatid, bumangon po tayo. Palayasin natin ang naghahari ng gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Bumangon po tayo. Ipagtanggol po natin ang ating kalayaan. Ipagtanggol po natin ang ating karapatan. Sobra na po ang ginagawa ng gobyernong Marcos sa atin. Pinagsasamantalahan na po tayo. Marami na po Pilipinong namamatay sa kalamitan. Pinapabayaan po ng gobyernong Marcos at ng kanyang mga kasabwat. Kawawa na po ang Pilipino, mga kapatid natin Pilipino. Kawawa na po.
Kailangan po bumangon tayo at magkaisa. Palayasin natin, patalsikin natin ang gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Mabuhay ang kalayaan! Buhay! Wala pong kasalanan si Rodrigo Roa Duterte. Lahat po, nagtrabaho po siya ng maayos para sa atin. Alam po natin yan eh. Pinagtanggol po tayo laban sa droga. Pero tingnan niyo bakit siya nakakulong ron. Pinaratagan siya ng gobyerno na nagkasala siya. At dinala siya ron para makulong at para mamatay siya ron. Crime against humanity ang sinampa ng gobyernong Marco na kasalanan ni Roa Rodrigo Duterte. Kaya siya po nakakulong ron, mga kapatid. Kagaya po nito, si Congressman Barsaga ay wala pong kasalanan. Sinasabi lang po niya ang katotohanan. Ikaw, Congressman Puno, lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Congressman Abalos, lumayas kayo lahat dyan. Gabiyento ng Ethics Committee, wala kayong kwenta. Sumisigaw ang mga kapatid na Pilipino. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Maririnig niyo ko. Pakinggan niyo ko. Kongreso, pakinggan niyo ko. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Puro kayo magtanakaw. Pinapaliktad mo ang istorya. Kayo pa ang magaling. Kayo ang magtanakaw. Kayo pa ang magaling. Walang kasalanan si Congressman Barsaga. Ang ginawa po niya ay magsalita ng totoo. Yung totoo po ay sinabi niya. Kasalanan po ba yan? Di ba hindi? Para rin tayong mga kapatid na Pilipino. Anong kasalanan natin, di ba? Ang may kasalanan, ang gobyernong Marcos. Pinagsasamantalahan tayo. Inaapi tayo. Tinatanggalan tayo ng karapatan. Inaalisan tayo ng kapangyarihan. Inaalisan tayo. Pinagdadakawan tayo. Samantalang wala tayong kasalanan. Tayo, mga kapatid na Pilipino, tayo ang naglagay sa gobyernong Marcos yan sa Malacanang. Dahil wala siyang pakinabang, nananawagan ako sa mga kapatid kong Pilipino. Bumangon tayo. Palayasin natin ang walang kwentang gobyernong Marcos. Ginagamit ang militar, ginagamit ang kapulisan para supilin yung karapatan natin, para pahirapan tayo. Dapat maintindihan natin yan, mga kapatid. Wala silang karapatan dahil ang kapangyarihan ay nanggagaling sa atin. Diba? Lahat ng mga walang iya, lumayas kayo dyan. Pinapalayas ng mga Pilipino yung mga walang iya na walang pakinabang. Kasabi ng kapangyarihan, wala sa inyo, puro kayo magtanakaw. Tamo! Wala kayong karapatan para sikilin ang karapatan natin. Kasabi ng kapangyarihan, huwag kayong maghari-harian dito sa Pilipinas. Hindi nyo sarili ito. Hindi nyo pag-aari ito. Pag-aari ito ng mga kapatid naming Pilipino. Maririnig nyo ko. Yung mga hindi sumasangayon na sasabi ko, upakan nyo ko. Gusto ko makita yung tapang nyo. Hinahamon ko kayo.
Lahat ng hindi ko sunada yung sinasabi ko, upakan nyo na ako. Handa akong mamatay para ipagtanggol ang karapatan ng mamayamayang Pilipino, mga kapatid na Pilipino. Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Gumising kayo at bumangon. Ipaglaban natin ang kalayaan. Ipaglaban natin ang karapatan. Palayasin natin ang mga magdanakaw sa gobyerno. Palayasin natin. Masyado na. Masyado na sila. Masyado na sila perwisyo sa buhay natin mga Pilipino, di ba? Panahon na para mawala na sila.